brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, who sent your divine Son to redeem us from his death and resurrection, and to give us new life, by which you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime divinity, who expiates our brothers and sisters, who have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely for our sins, we ask your mercy. May we always lead us to the living of your children. Please be seated. Last week we received 2,547 letters of petitions, 342 letters of thanksgiving. Among these letters, 14 for spiritual favors, 3 for peace in the home, 2 for reconciliation, 3 for partner in life, 31 for health and recovery from sickness, 2 delivered from all dangers, 5 for gift of a child and safe delivery, 11 for financial health, 3 for education and success in studies, 29 for board exams, 4 for travel abroad, 19 for local employment, 9 for overseas employment, 3 for temporal favors, 204 unspecified in all the blessings. Nakatanggap po tayo isa sa mga liham ng pasasalamat. Mahal kong Inang Maria, una po sa lahat, taos-puso po ako nagpapasalamat sa maraming bagay na iyong ipinagkaloob sa aking buhay. Sa simula pa lamang ay hindi mo na ako pinabayaan. Ikaw ang inang tunay at wagas na pagmamahal sa lahat ng oras. Batid mo, Inay, ito ang kauna-unahang liham na ginawa ko sa maraming biyaya na aking natanggap. Inilihim ko magpasalamat na lang sa iyo, subalit ngayon, nais kong ipahayag sa lahat ng naririto ang aking walang hanggang pasasalamat sa pagdakila sa mahal na ina ng laging saklolo. Nagsimula ako sa edad na 13 years old, nakapagtapos ng college, may hanap buhay, nakapag-asawa, may 2 anak, at naging widow sa edad na 39 years old. At ngayong 52 years old na ako, marami akong pinagdaan ng hirap at pagsubok sa buhay, lalo na nang ako'y nakapag-asawa at naging byuda. Telenovelang buhay, sabi ng marami, puno ng drama, iyakan, pagtitiis, at pagdurusa. Subalit hindi ako pinabayaan ng aking mahal na ina na laging saklolo. Batid niya na maaga kong nangulila sa aking nanay sa edad na 5 years old. Nangulila sa pagmamahal ng ina, kung kaya't ang mahal na Inang Maria ang naging ina ko. Sinasabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Nagsusumbong, nagrereklamo, nagagalit, umiiyak, at lahat ng problema ko, hinihingi ko sa kanya. Ang mga kasalanan ko, pagkakamali ko, at kung ano ang aking gagawin sa lahat ng problema ang dumarating sa akin. Tunay nga ang mahal na Inang Maria ay laging nandiyan sa tabi ko na handang gumamay sa akin. Ang mga biyayang natanggap ko ay halos di ko na mabilang, ngunit may mahalagang biyaya na hindi ko malilimutan. Una, ang pagbibigay niya sa akin ng kalayaan ng mabuhay na isang nilalang ng Diyos Ama. Sumunod, ang pagbibigay niya sa aming mag-ina ng 10 years multiple visa sa Amerika, which is very impossible to get during that time. Sa mga paggabay niya sa akin, sa pagiging isang ama at ina sa aking 2 anak, sa mga financial support na lagi niya ipinagkakaloob, at higit sa lahat, ang 2 kong kahilingan sa isang taon na ito ay ang pagtatapos ng anak ng bunso sa College of Nursing, na pinagkalooban din niya ng umasa sa board exam nitong nakaraang
August 20, 2011. At ang legality, ang aking panganay na anak sa Amerika, na pinagkalooban na siya ng green card na as immigrant to be permanent resident in America. Ito ang dalawang malaking biyaya na aking natanggap sa mahal na ina. Sa walang sawang pagtulong niya sa akin. To our most powerful God, the Father, I thank them all sa lahat ng tagumpay na ito. And I owe all these things to my Creator God, the Father, my Lord Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, to my most blessed Mother Mary, who intercedes me to them. Nagmamahal at ang liham ko ay may ganda. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sino po ang may birthday dito bukas? Yun nga. Walang may birthday dito kinabukas na may ilan. So, advance happy birthday ni Kuya at ni Ate. At siguro alam niyo kung bakit tinatanong ano po na dahil bukas din ang taharawan ng ating mahal na ilan. So, nakahanda na po ang pansit. Nakahanda na. Bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang kadakilaan ng ating mahal na ina, lalo na ang kanyang birthday? Bakit nga ba natin binibigyan ng espesyal na puwang sa ating buhay pananampalataya ang ina natin si Maria? Marahil po ay narinig naman natin ang binasang liham. Isinaadoon ang buhay niya simula ng 13 anyos hanggang sa ngayon ay nagtiboto na siya sa ating mahal na ina. At sa proseso ng kanyang mga pinagdaanan ay naging ina niya. Daladala niya sa mahal na ina ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. At ganoon din ay ang paggabay at pag-aaruga na naramdaman niya at naranasan buhat sa ating mahal na ina. Pero ganoon din po, kaya tayo ay nag-devotion sa kanya. At siguro po kaya mas natin binibigyan panagdiin ang mahal na ina sa ating pananampalataya ay dahil may devotion din siya. Ibig sabihin ay siya ay tapat, siya ay talagang laging nandoon, siya ay nag-aakay. At ang debosyon niya po ay ang debosyon niya sa ating Panginoong kanya. Ibig sabihin po, tayo mga deboto dito ng ating mahal na ina, lagi tayo nandito kapag Wednesday o first Wednesday of the month, ay nagdidebosyon tayo sa ating inanilayan sa Lolo. Pero sabi lang po natin ay nais lamang natin sundan ang yapak ng ating mahal na ina. Dahil siya din ay nagdidebosyon sa kanyang anak, ang ating Panginoong si Jesus. Dahil ang katapatan na ipinapakita niya ay larawan o sumasalamin sa katapatan ng pagmamahal ng kanyang anak. Ibig po nitong sabihin ay ipinagdiriwang natin, dinadakila natin ang